Prof. Ronnie, good morning po, sir. Good morning, Ted. Good morning, DJ Chacha. And again, thank you for your time. Sir, ito ho muna, ito hong ginawa ninyong pinakabagong survey sa Trust and Approval Ratings. Kailan po ito at ano po mga pangunahing issue ng panahong yon? Well, nung March 6 to 10 yan, at ang mga pangunahing issue niyan, of course, ay unang tinututukan ng Kongreso, yung pagbabago ng konstitusyon, patuloy pa rin tumataas ang presyo mabilihin, nandiyan yung West Philippine Sea issue, so nandiyan rin yung pag-aresto kay Pastor, yung contempt charges kay Pastor Kibuloy, among other things. All right. And muli po, Sir Ronnie, ano po ang napakasimpleng definition para mas maintindihan po ng ating tagapakinig? Ano ba ang approval at ano ba ang trust para po dito po sa mga ratings na ito? So yung approval ay yung kung sila ay naniniwala na ginaganap ng mga opisyal ang particular nilang tungkulin. Yan yung approval or performance rating. Yung trust ay kung pinagkakatiwalaan nila yung mga pinangmataas opisyal ng ating bansa. So magkaiwala yan. Yung approval, ang tinatasan dyan ay kung ginagawa nila ang tungkulin nila bilang presidente, bilang vice-presidente, presidente ng Senado, tagapagsalta ng mababang kapulungan. Okay, sige po. So pwede ho ba nating unahin po lamang ang paliwanag sa inyo pong findings sa presidente? So sabihin po muna ng approval ratings ng mga Pilipino sa kanya at yung trust ratings po. So bumaba yung approval rating ng presidente, 13 puntos, percentage points ang binaba sa bansa at makikita na bumaba ito sa National Capital Region, sa Visayas at Mindanao. Yung Mindanao niya ay bumaba ng 22 points. Hindi lang yan na naging problema ng presidente, no? Yung disapproval ay yung makyat rin from 9% to 20%, so naging double digit, 11 points ang itinaas. Ang pinamalaking itinaas ay sa Mindanao, 27 percentage points. 3 sa 10 sa Mindanao ang hindi na nasisiyahan, hindi aprobado sa pagganap ng tungkulin ng presidente. Ganun din yung pagbabago, Ted, doon sa pagtitiwala. No? 16 na puntos ang binaba ng pagtitiwala kay Bongbong Marcos. Simula 73, 57% na lang. Although mayorya pa rin yun, no? At ang hindi nagtitiwala sa kanya umakyat ng 8 puntos simula 7 hanggang 15%. So naging double digit rin. Ang pagbabago ay naging significant sa NCR, National Capital Region, sa Visayas at Mindanao rin. Opo. So ito hong pagbaksak na ito po magmula ng siya'y manungkulan noong Hunyo ng 2022. Ito po ang pinakamalaking pagbawas sa kanyang approval at trust ratings. Yan ang pinakamalaki na nakita natin nitong nakaraang higit sa 1 taon, no? Simula siyang naluklok bilang Pangulo. At meron na ho ba kayo dito po sa inyong mga pag-aaral, meron ho bang kaakibat na detalye kung bakit kaya ganoon po naging damdamin ng inyong mga natanong sa survey? Wala sa survey yung kadahilanan. Inilalagay lang namin doon sa konteksto ng mga kaganapan ng nakaraang ilang buwan. No? Pwede masabi na ang kadahilanan rito ay makukuha mo pag tinignan mo kung ano yung mga nangyari nitong mga nakaraang 3 buwan bago ginawa yung survey na naka-impluwensya sa pananaw ng publiko sa pagganap ng tungkulin ni Bongbong Marcos bilang pagpresidente o ng pagtitiwala sa kanya. Ano po ang relasyon noong approval vis-a-vis the trust ratings po sa pangkalahatan na po sa lahat ng mga subject sa survey na ito? Paano po kung ako'y si Pangulong Marcos, ako si VP Sara, paano ko tatanggapin po ito? Sasabihin po ng aking paglilingkod sa bayan. Well, siguro ang relasyon ng dalawa ay kung ginagawa mo iyong tungkulin, maaari makatulong to sa pagtataas ng tiwala sa iyo. Ang mahirap dito, Ted, nakita na natin ito noong mga nakaraan. Pag tinanggal ng ilang individual, no, ng Pilipino, ang tiwala sa namumuno, kahit naggampanan pa niya ang kanyang tungkulin, hindi sila magiging aprobado sa kanyang pagganap ng tungkulin. So, pangalagaan yung pagtitiwala at maaaring makakatulong dito kung tutugunan nila yung mga pangunahing usapin na
binibigyang halaga ng karaniwang Pilipino. So kumbaga po, dito po nangunguna dapat yung tiwala sa iyo. Ano po, Oo, nagtitiwala sila sa yes. iyo na magagampanan mo ang iyong tungkulin. Nagtitiwala ako sa iyo na ikaw may integridad, parang ganun pong usapin sa iyong Yun, go ahead, sir, go ahead. yeah, yung integridad, yung pagkatao, ang pinagmumulan ng tiwala, no? Yan yung pinakasolidong pagmumulan ng tiwala. Kung ang integridad mo o may question tungkol sa iyong pagkatao, kahit nagampanan mo yung iyong trabaho, may issue ka na kaagad na hindi ka tinitignan na parang katiwa-tiwala ng mamamayan. Opo. Hindi lang po si Pangulong Marcos ang bumaba ang approval at trust ratings, pati po si VP Sara. Ano po ang inyong findings, sir? Yeah, sa buong bansa, bumaba siya ng 7 puntos yung kanyang approval, pero hindi na umakyat yung kanyang disapproval, no? Parang lumipat lang sa indecision na hati sa undecided at disapproving. Ang kadahilanan rito ay hindi gaanong gumalaw yung kanyang approval sa iba't ibang lugar at nananatili pa rin 9 sa 10 sa Mindanao ang aprobado sa pagganap ng tungkulin ng Vice Presidente. So naiaangat siya ng sarili niyang ng mga taga Mindanao. No? Kung ihahabing natin, for example, sa Pangulo na ang pagtitiwala bumagsak sa Mindanao. Opo. Dito po kay Pangulong Marcos, across the board po ito, all regions po ito, sir? Except for the balance of Luzon. In NCR, the Visayas and Mindanao. Dito nga makikita mo, Ted, nung tanong mo kanina, maaaring naka-apekto din yung sinasabing banggaan ng mga Duterte at Marcos sa pagbaba ng tiwala ng mamamayan kay Presidente Marcos kasi nananatili yung tiwala kay Sara sa Mindanao pero kay Bongbong Marcos ay bumaba yung kanyang approval at tiwala sa trust rating sa Mindanao. Opo. So dito po, pagbalik po kay VP Sara, sir, dito po sa kanyang approval ratings, sa porsyentong binanggit ninyo, is that substantial na para ho din mga hulugan na ang mga Pilipino ay na babawasan din po ang tiwala kay VP Sara? Substantial nationally pero hindi siya substantial in each of the areas, no. Ang pinaka-substantial decline niya sa trust ay nasa NCR, National Capital Region, kasi parang from 76 bumaba siya sa 60. Ibig sabihin halos pantay sila ni Pangulong Marcos sa NCR, sa National Capital Region. Kasi 55 ang nagtitiwala kay Bongbong, 60 kay Sara sa National Capital Region. Opo. So, nagwi-withdraw. Sa Kabisayaan po, kumusta po ang ratings ni VP Sara? Bumaba ng 11 puntos. 1 punto na lang magiging statistically significant na. Pero bumaba pa rin. So hindi na ganun kabigat yung suporta nila sa iba't ibang area. Kasi nung nakaraang survey ay lagpas 80 yung kanyang trust rating sa Visayas. How about sa sa Luzon, no? Particularly sa lugar po na baluarte ho naman ng presidente, sa Solid North kung tawagin. Walang pagbabago doon sa trust at the VP Sara sa Luzon, sa balance of Luzon. Hindi namin hinimay muna sa region, Ted, kasi medyo maliit yung sample size para himayin natin sa regions 1 to 5. Opo. Pero in the balance of Luzon, hindi ganun ka-significant yung pagbabago sa tiwala o hindi pagtitiwala sa kanya. Opo, gaya po ng kay Presidente Marcos, ito din po ang kauna-unahang malaking bagsak ng Vice Presidente sa approval and trust ratings. Hindi. Pareho silang bumagsak dati, pero yung kay Presidente Marcos, pinakmalaki ito. Pero bumagsak na sila nung Setyembre 2023. Bumaba na sila from June 2023. So, 2 beses na, basically. Opo, pero ito ho yung pinakamalaki po for VP Sara? For VP Sara, hindi. Yung unang baksak niya, mas malaki. So, parang nauulit yung na dati-dati parating mas mataas ang trust rating ng Vice Presidente kumpara sa Presidente. Kasi parang hindi sila pinapanagot masyado kumpara sa Presidente. Pero ngayon po,
Sa survey. Mataas pa rin. Mas mataas pa rin ang Vice Presidente kasi parang hindi naman siya yung parang chief no na dapat ay panagutin o you hold accountable for many things. Opo. Opo. Ito pong kay Speaker Martin Romualdez, ano pong paliwanag niyo po dito? Ano muna ang kanyang mga figures dito po sa ginawa pong survey na ito sa tiwala at yung performance nila o approval ratings? Well, ang nag-aprobado sa kanya ay 31%, ang undecided 44%, ang hindi approving ay 26%. So mas malaki yung undecided kung ikukumpara sa approving at disapproving. Pangkaraniwan naman yan kasi ang speaker nasa distrito yan hindi yan kilala sa buong bansa. Pero tumaas yung kanyang disapproval at bumaba rin yung kanyang approval. 80 puntos ang binaba na approval, 13 puntos ang inakyat ng disapproval. Mindanao rin ang pinagmulan at NCR ng mga pagbabago na yan. Doon sa kanyang trust rating, ganun din. 1/3 ay trusting, 1/4 ay distrusting, at the plurality, 45% are undecided. Nagbago rin sa buong bansa, 9% binaba ng trust from 40 to 31, 10% inakyat ng distrust from 14 to 24. Mindanao rin at NCR ang nagpataas ng distrust rating sa kanya. Opo. Yung pong Mindanao na ito na pinakamalaki na fact na ano po na distrust tsaka yung disapproval na ito, may kinalaman kaya ito sa kanila pong bangayan ni VP Sara? Potential, maaaring may kinalaman niya kasi pagkainan natin, halos majority na sa Mindanao ang hindi nagtitiwala. Yung 26 dati, naging 50% distrust ngayon. So, maaaring dala yan ng banggaan nila ng mga sa mga Duterte. Sa Kabisayaan po, kumusta po ang trust at approval ratings ng mga kababayan namin doon sa speaker? Bumaba yung trust rating niya ng 20 points sa Visayas. Hindi umakyat yung distrust, lumipat sa undecided. Yun yung sa trust, Doon sa approval naman ay bumaba rin yung kanyang approval, 12 points, so significant. At hindi naman umakyat yung kanyang disapproval, lumipat lang sa indecision. Ibig sabihin parang nag-aantabay sila, although nag-withdraw na ng approval at trust sa House Speaker. Opo, ano ho ang magandang definition sa undecided? Ano ho yun? Parang yung pakipaliwanag po para mas maintindihan po namin. Well, yung maaaring hindi nila masabi kung sila approving o disapproving, trusting or distrusting, kasi maaaring hindi sapat ang impormasyon nila tungkol sa ginagawa ng isang individual o hindi sapat ang kaalaman nila tungkol doon sa individual na yan. Opo, so dito po ngayon, sa NCR, kumusta po ang trust and approval ratings ni Speaker Martin? Bumaba ang kanyang approval sa NCR at bumaba rin ang kanyang yung NCR, yung disapproval pala niya ay tumaas simulang 14 hanggang 29. Hindi gumalaw yung approval niya, pero yung disapproval ay tumaas. Yung trust rating niya sa NCR ay bumaba ang trust ng 9 points, tumaas ang distrust. So, yung negative sentiment sa kanya sa NCR, yun ang tumataas, hindi pa yung positive. So, kumbaga sir, ang trend kay Speaker talaga pong pababa? Yun ang nangyari detong between December and March. Bumaba yung sa kanya. Yung indecision naman kasi, as I said, well, common yan among speakers. Pero talagang itong disapproval at distrust ang medyo umakyat. Opo, pero kapansin-pansin po na si Speaker, ito mga nagdaang 3 buwan, siya'y abalang-abala, pamimigay ng mga ayuda, nag-ikot sa mga lalawigan, tapos sa mga raid ng mga bodega, kasama siya sa kanyang press release para sa mga napakaraming mga programa.
tuloy-tuloy po ito. So, ano hong kahulugan nun vis-a-vis sa kanya pong mga galaw, kilos at mga kampanya para po sa mga kababayan natin, hindi nag-improve ang kanyang ratings? Ibig sabihin, hindi natatanim sa isipan ng mga mamamayan kung ano yung mga ginagawa niya. Hindi nagre-resonate, Ted. Kung ang layunin noon ay mapalmala sa mamamayan na ginagampanan niya ang kanyang tungkulin, hindi pa siya tumatatak sa kaisipan ng mamamayan sa kasalukuyan. Opo. Sa ano ho naman sa ating Senate President po, kumusta? Ano pong inyong findings? Wala halos paggalaw, na nati lang siya doon sa level ng approval at trust niya. Halos pareho, 52% ang approving, 53% ang trusting. So, hindi gumalaw yung sa Senate President. Walang pagbabago at the national level or at any of the subnational areas. So meaning parang across the board po ito sa lahat ng regions, no? Luzon, Visayas, Mindanao, hindi ho halos gumalaw. Hindi gumalaw. Majority pa rin, but it's the same number basically. 2 points ang inakyat ng trust. So there's within the margin of error from survey to survey. Opo. Ano po ang kanyang score po, sir, sa both trust and approval? Ang approval niya ay 52, ang trust rating niya ay 53. So halos po hindi gumalaw, no? Opo. Sige po. Hindi. Yeah. Opo. And sir, meron po tayong survey na ginawa tungkol po sa pagbabago sa ating saligang batas. Ano po? At sabi nga ho ninyo, ay ang laking porsyento ang ayaw. Meron kaya itong kaugnayan doon sa push ng Kongreso about charter change na hindi naman maitatanggi po kapag binanggit mo Kongreso, it's a speaker, no? Oo. Meron kayang kaugnayan? Yeah. Go ahead, sir. Definitely, meron yan. Hindi lang natin alam kung gaano kalaki ang naging impluensya niyan. Pero definitely meron. Kasi nga, ang isang maaaring dahilan kung bakit biglang umakyat yung tutol sa charter change kumpara noong March 2023 ay dahil naging masyadong politicized, masyadong divisive, masyadong disruptive. Openly nagbabangayan na yung Senado at ang miyembro na mababang kapulungan. At iba't ibang grupo ang tutol dito, no? Hindi lang yung sinasabing nasa oposisyon. Pati yung mga na dati nakaupo, sila mismo nagsusulong ng pagbabago ng konstitusyon dati. Okay, sige po. So, Cha, please. Yes, Sir Ronald, yung ganito kaaga at patuloy na pagbaba nitong mga tatlong pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno, ano po ba ito? Normal po ba ito? Hindi siya normal, hindi ganito kaaga ang pagbabago. Kung ikukumpara natin doon sa nakaraang Pangulo at kay yumaong Presidente Noynoy Aquino, hindi ganyan kaaga. Itong nakaraang Pangulo, natapos ng kanyang termino, 8 pa sa 10 nagtitiwala sa kanya. So, medyo napaaga ito. Oo. So, usually sa ibang mga Pangulo natin sa nagdaan, ilang taon usually nakikita yung pagbaba kung sinasabi niyo po ngayon na hindi normal ito? Kung natatandaan, pangkaraniwan yung bago magkaroon ng midterm election, pag pumasok na yung kampanya for midterm, so ibig sabihin mga Enero, Pebrero nung panahon ng taon ng eleksyon. So, that's about 2.5 years after they assume the position. Oo. Kanina nga po natanong ni Sir Ted kung ito ba yung unang drastic na pagbaba sa vice-presidente maging sa Pangulo, pero binabanggit nyo kanina, even last year sa huling survey, ganito na rin, pababa sila ng pababa. Sa susunod na survey, kung sakaling ganito pa rin po bang makikita, medyo dapat ma-alarm na po ba itong mga matataas na opisyalis natin? Well, kung binibigyan nilang pansin at parati sinasabi nila na mahalaga ang pananaw ng mamamayan, dapat talaga tugunan na nila yung kanilang mga nagdudulot ng ganitong approval at price. Opo. Otherwise, mahirap yan. Mas mahirap nilang gampanan ng kanilang trabaho kung marami mamamayan hindi nagtitiwala sa kanila. Opo. To govern, kinakailangan mo talagang tiwala ng mga pinangangasiwaan mo. Sa mga pahuling punto po, Prof, sa mga class, si Pangulong Marcos, saan po ang may pinakamalaking bagsak ng trust at approval rating sa kanya? Well, parehong class D and E.
Yung basically yung the classes that constitute 90% of the population. Yung masa. Ang bumaba ang kanyang approval at ang trust at umakyat ang disapproval at distrust. Opo, sa Class D and E. Sa ABC po. ABC hindi gaano bumaba ang approval at trust. Pero yung DNE na siyam sa 10 Pilipino ay nandoon, yun ang makikita mo. 13 points ang binaba na approval sa D, 20 points ang binaba na approval sa E. Opo. 68 dati, 48 na. Hindi na majority approval niya sa Class E. Although maliit na lang ang Class E. Opo, opo. Ganun din yung sa trust. Opo, si VP Sara po. Si VP Sara, bumaba lamang siya sa Class E. Pero maliit nga lang yun kasi almost 20%. Pero lumipat yun sa indecision. Hindi umakyat yung disapproval o distrust niya. Opo. Lumilipat lang sa undecided. Opo. Si Speaker Martin po. Ganun rin, bumaba rin siya sa lahat ng especially yung approval niya sa Class E. Yung disapproval umakyat sa Class D and E. Sa ABC po. So ABC wala gaano. Hindi gaano gumalaw yung kanyang approval at trust. Talagang D and E. Tapos disapproval at distrust ang umakyat. Hindi yung ibig sabihin, yung dating undecided, lumipat sila sa disapproving and distrust. Opo, opo. More than the approving. Opo. So ito hong Class D tsaka E, kumpara po sa kapag pinag-usapan natin population-wise, mas marami po ang ano mas marami? Ang D ang mas marami. Humigit kumulang siguro, our estimates about 7 out of 10 Filipinos would be in Class D. At most, Class E would be about 20%. Opo, opo. Yung ABC, mga 10% lang yan. Opo, yung pong Class E ay poorest of the poor po ba yun? Yan yung poorest of the poor, yan yung concern nila talaga in the past. For example, would be the price of staple food, bigas. Opo, opo. Opo. Yan yung maaaring nakakatanggap ng 4Ps at iba pang mga assistance. Opo. Ano po ang demographics nito, Professor? Ang mga edad nito at sila ho ba yung mga rehistradong botante? Ang mga natanong? Adult respondents to. Yung mga rehistradong botante, nung tinanong namin kung sila rehistado, halos 95%, 95% are registered. But since ulat ng bayan yan, Ted, ang aming respondent dyan is an adult Filipino, randomly selected. Okay, sige po. So Prof, salamat po na marami dito po sa inyong pagpapaliwanag para mas maintindihan po namin itong survey na ito. Ito po ay sariling survey po lamang ng Pulse Asia, wala po ng omisyon. Yep. It's our own ulat ng bayan survey. Okay. Prof. Ronnie, salamat po muli. Mabuhay, sir. Thank you. Mabuhay kayo, Ted, DJ Chacha. Apo, thank you. Professor Ronnie Holmes ng Pulse Asia. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.